I'm a pharmacy student. Isa siya sa mga subject ng board examination. Doktor po. Expected na nila na mag-nursing ako. Tapos boosh. Tapos ayun, na-question kasi ako. Sabi ng parang kaya mo ba yan? Bigla-bigla ka nag-decision. Kahit anong aral mo, babagsak ka pa din. Ay mapapasabi ka ng girl boy, be responsible. And girl boy, come on. Ang busy sa pharma. More on, bubugbugin kasi kayo niyan sa subjects. And feeling ko ang tali-talino ko. Bigyan niyo na ako ng lisensya. Ito na to. Mas okay na kami yung magtinda ng gamot kaysa sa mga tao na hindi naman educated. Hindi sila nag-aral ng 4 years at nagpakahirap sa board exam para lang tawagin natin or para lang tawagin yung tindera lang. I mean, mababa pa rin yung pay, pero okay naman. Hindi mababa talaga yung pay. Malawak guys ang pharmacy. Grabe. Okay na tong grades na to kaysa bagsak. Like, do our best. We do our best to get that goals and to achieve that dreams. Every bit of my college life, I want to enjoy. So let's enjoy. Hi guys! Welcome to another Sala Sesh with me. So guys, for today's mini podcast, nakikita nyo naman, 'di ba? Naka-uniform tayo. And kasi the reason why naka-uniform tayo is because ngayon kasi ang namin, first day ng summer class, and kakatapos lang actually. Kakauwi ko lang, but, bago tayo magbihes, naisip ko na, why not i-film na natin to? Para naman dire-diretso na, diba? Para naman magawa na natin ang mga dapat gawin and maging productive. So yeah, I'm filming this, and again, the reason why I'm also wearing a uniform because our topic for this mini podcast would be the pharmacy life. So guys, hi, I'm Ashley and I'm a pharmacy student. I'm a first year pharmacy student na currently nagtitake ng summer term ngayon because meron kaming summer, which is ang subject namin ay isang major and isang minor, isang PE and isang pharmaceutical analysis. Which, chikahan ko muna kayo guys. So, kanina, yung fan yung parang shortcut dun sa major subject namin, yung tawag. So, yung fan, or the pharmaceutical analysis, isa siya sa mga subject ng board examination. So, talaga namang yung focus, yung attention, dapat talagang mailaan namin sa pag-aaral ng subject na to because dala-dala namin siya hanggang mag-take kami ng boards. So, kanina, nung nag-lesson kami, 2 topics agad yung na-lesson namin, guys. And then, sa lecture yon. Tapos sa lab, talagang nakadalawang activities na rin kami. And we also have assignments. 3, agad-agad. 3 bagsak, agad-agad. Though, madali naman yung mga assignment so far, madadali pa siya. Also, the activities kanina. And then, yung lecture. Kaya pa siya. Hindi natin alam sa mga susunod na araw, na buwan, na weeks. But, yeah. Kanina, kaya naman siya. But anyways, I'm a pharmacy student. So, first year pa lang naman ako, guys. So, baka along the way, sa mga susunod na year, magbago pa ang perspective ko sa pharmacy. Pero so far, so good. I mean, ilang beses na din talagang gumanon lang yung grades ko. Pero pumasok pa rin siya. Meron talagang, mga ganun talagang pagkakataon na talagang tatagilid ang mga tatagilid. Ganyan. Kaya, kailangan mo talagang ibigay yung very, 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 very best mo pag nandito ako sa course na to. Wala namang madaling course, guys. Kaya choose your battle at choose nyong mabuti kung ano yung gusto nyo na handa kayong maghirap. Yung ganun. But yeah, our topic today will be pharmacy life. Pharmacy life. I-share ko lang din naman yung mga ilang naranasan ko na. As syempre, first year pa lang din naman ako. So, hindi pa natin alam ang mga mangyari sa mga susunod. So, yeah. Again, guys, sa phone naman to, meron akong mga guide questions para lang may kind of maayos na flow itong mini podcast natin, no? So, again, I'll be answering some guide questions and sabihin ko rin yung mga ilang experience ko
so far as a first year pharmacy student. So yeah, first question is what made you choose pharmacy? Guys, hindi dapat talaga ito ang course ko. Dapat ako ay mag-nursing as pre-med. Kasi gusto kong mag-med. Gusto ko talaga, ang pinaka pangarap ko talaga simula bata ako ay maging doktor. Yun talaga ang pangarap ko. Like, pagtatanungin ako, simula bata ako tatandaan ko talaga ito, malinaw na malinaw pa to sa utak ko. Nakada tatanungin ako, anong gusto mong maging paglaki? Laging doktor po, doktor po, doktor, doktor po, doktor, gusto ko pong maging doktor. Ganon. And, nung senior high school ako, parang okay na parang made up na yung mind ko na, okay, magna-nursing ako. Kung hindi ako makakapag-dentistry, kasi isa din yan sa mga choice ko, para diba, syempre, doctor din naman, but naging interesado din naman kasi ako sa dentistry. Though mahirap siya yung connotation, o yung parang stereotype na sinasabi nila na ito yung madaling way para maging doktor. No, guys. Naging interesado rin naman ako sa dentistry. So, parang sabi ko, it's either dentistry or nursing. Iniyakan ko pa yung dentistry kasi gustong-gusto ko nga siya kaso ang mahal. So, yeah, pinaraya ko na. Hindi na ako mag-dentistry. Tapos, nursing na lang. Ngayon, si babae, gusto kong maiba. Kasi parang last minute, pinag-isipan ko siya bago ako mag-enroll na nursing ba talaga ako? Like, may enjoy ko ba talaga siya? Kasi naisip ko, masyado nang madami. Madami nang nag-nurse, ganyan-ganyan. Tapos, yun na rin yung in-expect ng pamilya ko sa akin. Na mag-nursing ako. Iniisip na yun ng parents ko, ng lola ko, ng mga pinsan ko, tita-tito ko. Expected na nila na mag-nursing ako. Tapos, boosh! Kahit ako guys, nagulat na lang ako. Nung mag-enroll ako, tatak na sa isip ko sige, nursing ako. Kahit nagdududa na ako na parang gusto ko maiba, ganto ganyan, sige, nursing. Tapos, pagdating ko sa Olfo, Antipolo, mag-enroll ako. Buo na sige, nursing, nakapila ko and all. Tapos nung mag-aano na ako, fill up na ako ng form, ang nilagay ko, BS Pharmacy. Talaga ba sis? Walang kaalam-alam yung magulang ko. Kahit nga ako Kasi pag punta ko ng school, nursing talaga ang decision ko. Tapos biglang ginawa kong pharmacy. Ginawa ko siyang pharmacy guys. Biglaan lang din. Napag-decidean ko na, sige, magpa-pharmacy ako. Ganon yung kwento nun. Kaya nagulat na lang din ako nilagay ko BS Farm. BS Farm ang nilagay ko sa form. Kaya nang sinabi ko sa mama ko, nagulat din siya kasi, di ba magda-nurse ka? Bakit nasa ano ka? Ganyang course ka. Tapos ayun, na-question kasi ako. Sabi ng, parang kaya mo ba yan? Bigla-bigla ka nagde-desisyon. Kaya mas tumaas yung loob ko. Tumatag yung loob ko na, sige, magpa-pharmacy ako kasi parang may doubt sila Yung ganon. Alam mo yun, yung parang gusto mong patunayan na kaya ko to, ganon. Ayoko kasi nung part na na-question ako. Feeling ko kasi na na-question ako. So, sabi ko, sige, papatunayan ko sa inyo na kaya ko tong tinahak ko. So, ayun. Kaya ako nandito, guys. Kaya ako nandito sa course na to is because sa pride ko, I guess. Pero guys, anything naman ako na basta med-related yung course, go lang din naman ako kasi nga gusto ko nga mag-med. Parang ginaano ko lang din to as pre-med. But currently, guys, habang first year student pa lang ako ganun, parang nagkakaroon na ako ng doubt kung magme-med pa ba ako. Nung na-experience ko na first year pharma pa lang ako, ganito na. Paano pa sa mga susunod? Ganon, napapaisip na ako na, itutuloy ko pa ba mag-med? Parang delikado na ako pag tinuloy ko pa, ganito, ganyan. Parang, nag-overthink na ako and all. Pero let's see guys, kung magme-med pa tayo. Gusto ko pa rin naman, pero yun nga, magkakaroon na tayo ng questionan kung nararapat pa ba or anything. So yeah. Ayun ang story. Yun ang story behind kung bakit ako nandito and kung bakit ako pabiyaheng second year. Yeah! Oh my gosh. So, okay. Next question is, what was the biggest shock when you started?
biggest shock ko siguro talaga. Expected ko naman na parang mahirap talaga kasi college ka na ganito ganyan Pero, ang hindi ko talaga na-expect na challenging pala talaga siya. Kasi guys, ang dami mong aaralin. Mag-aaral ka talaga buong araw, magat gabi, hindi ka na matutulog para mag-review sa dami ng aaralin mo para sa 20 items na quiz, yung mga ganun. 20 items lang yung quiz mo, tapos yung re-reviewin mo 100 page, 200 page, yung ganun. Doon ako na talagang na-shock. Tapos dumating pa yung part na kahit anong aral mo, babagsak at babagsak ka pa din. Kahit anong all-nighter mo, buong araw ka mag-aral, puro aral na lang gawin mo, babagsak ka pa din. May times na, di mo bagsak, pero like hindi mo makukuha yung expected grades na akala mo makukuha mo. Just because you put so much effort into it. Yung ganon. Na parang, you're doing it so much. You're putting effort. A lot of effort. Tapos, madidisappoint ka at the very end because you didn't get what you expected na makuha. Yung ganon. Yun ang biggest shock, guys. And, yeah. Isa pa sa mga shock ko siguro is sa pharmacy is that may mga students pa rin talaga na kahit gusto nila yung course. Pag talaga gusto nila magpabigat, magpapabigat pa rin sila. Like, nature na rin talaga siguro ng tao yun na kahit siguro sa course ka mapunta, meron pa rin talaga siguro ang taong makakasama ka na, ay mapapasabi ka ng girl boy, be responsible. And girl boy, come on. Kasi guys, like, ang busy sa pharma. More on, bubugbugin kasi kayo niyan sa subjects and all Kasi wala naman, sa first year sa amin so far, wala naman kami mga retdem. Wala kaming mga katulad ng ginagawa sa medtech and nursing or sa iba pang course na may mga retdem nga sila ganun. Wala kaming ganun. So, more on subjects talaga kami. Ang dami naming subjects, guys. Kasi sabi nila, dapat 5 years daw kasi talaga yung pharmacy. But, naging 4 years siya. Tapos yung mga subject, parang pinagsama-sama siya. Pinagsiksikan siya para maging 4 years. That's why, sa mga lecture and lab kayo mabubugbog when it comes to this course. Ayun. Then, okay, next question would be, which subject do you find the most challenging? Nung mga subject na challenging? For me, guys, sa first sem namin, PHCL. PHCL stands for, wow, Pharmaceutical Calculation and Techniques. So, yun ata yun Pero basta about siya sa calculation and techniques. Yun ang na-find ko na parang, wow, medyo challenging si sis. Kasi puro competition. Puro may mga gamot na, may mga abbreviation na dapat alam mo. Tuturuan ka din na paano magbasa ng reseta. Kasi nga, ika-calculate mo yung mga nasa reseta. Yung mga ganun. Mahirap siya, but at the same time, guys, ang fun niya. Kasi ako, personally, guys, pag na-answer ko yung mga question sa pag may quiz or assignment kami dun, feeling ko ang tali-talino ko. Na parang go, bigyan niyo na ako ng lisensya, eto na to. Yung ganon, like, nakakatalino siya, guys, legit. Pagka nalaman mo na yung process, yung tamang ganito, tamang ganyan, mga medicine, feeling mo parang go. Pharmacist na ako. Ito na yun. Ito na yung career ko. Para sa akin to. Yung ganun ang nararamdaman ko nung panahon na tinitake ko pa yung subject. Super duper mahirap, challenging, but at the same time, fulfilling kapag nasasagot mo or nalalaman mo yung concept ng subject. And then sa second sem, guys, organic chemistry. Kasi I like science. Wow. Kung siguro tatanungin ako nung elementary ako tapos high school ako, what is your favorite subject?
I'd say science, but specifically, 'di ba, anatomy, biology. Yung mga ganun type ng science ang gusto ko. Second sem, nag-struggle ako sa organic chemistry because nahirapan talaga ako kasi kailangan sa akin pag chemistry na talaga, detailed to detailed mo siya ituturo. Yung ganun. And hindi kasi ganun yung naging turo sa amin ng prof namin. So, talagang nahirapan ako sa subject na yun. So, yun ang subject na medyo challenging sa akin. PHCl and organic chemistry. Next is, what is one thing people misunderstand about pharmacy student? Oh my gosh, guys. Haba na isang oras to dahil sa tanong na to. Guys, akala talaga ng mga tao na patinda-tinda lang ng gamot ang mga pharmacists. Or nag-aaral yung mga pharmacy students para magtinda lang ng gamot. Guys, oh my gosh. Oh my gosh. Mas okay na kami yung magtinda ng gamot kaysa sa mga tao na hindi naman educated or hindi educated enough para mag-dispense ng mga gamot. Guys, hindi nyo lang alam kung ano yung parang process na pagdadaanan ng mga gamot bago yan maging okay to dispense. Like, ang dami mong dapat i-consider and all para lang masabi na okay yan inumin. Na para sa'yo yung mga gamot na yan, na accurate and tatalab sa'yo yung gamot na yan. Hindi yan alam ng basta-bastang tao lang. Kaya wag niyong, guys, please, wag niyong sinasabihan lang ng tindera lang ang mga pharmacist kasi they are more than that. Guys, hindi sila nag-aral ng 4 years at nagpakahirap sa board exam para lang tawagin natin or para lang tawagin yung tindera lang. Hindi po sila tindera lang. At ano namang masama? Kung tindera lang sila. Guys, marangal na trabaho naman yun. And. The same time, kahit pa paano, I mean, mababa pa rin yung pay, pero okay naman. Hindi mababa talaga yung pay. Hindi na natin malalaban. Kasi government, ayusin nyo. Pag-focusan natin ang mga healthcare workers kasi hindi rin po talaga biro ang mga pinagdadaanan nila sa trabaho at pinagdaanan nila para mag-aral at makarating sa posisyon nila ngayon. Ayun. So, ayun. I think yung misunderstood talaga ng mga tao is nagtitinda lang daw ng gamot yung mga pharmacist. Tapos parang wala namang buhay doon. Ganon. Na parang ganyan lang kayo, titinda-tinda lang kayo. No, guys. Biggest misconception yan sa mga pharmacy. Ang lawak ng pharmacy, guys. Pharmacy practice or pharmacy career. Malawak siya, guys. Hindi ka lang naman as a pharma sa mga butika. Pwede kang pharmacist sa hospital. Meron tayong manufacturing, industrial, academic, research and development, saan ba? Cosmetic, public health. Ayan. Ang dami, malawak guys ang pharmacy. Madami kang pwedeng pasukang job na related sa pharmacy, guys. So, there's more sa pharmacy. Hindi lang basta nagtitinda ng gamot ang mga pharmacists, guys. They are more than that. They are special kind of people. 'Di ba? Mas gugustuhin mo na sila ang magtinda ng gamot mo kaysa yung mga random people na wala namang alam tungkol sa gamot. Mas safe, 'di ba? Kung iisipin nyo, kaysa naman bibilin mo yung gamot sa kung saan-saan lang. Hello, pwede ka mamatay in an instant doon, guys. Legit. For example, I mean, kailangan mo lang is 5 mg, tapos naging 6 mg yung nabigay mo, may epekto na yun sa katawan ng tao, guys. May epekto na talaga siya sa katawan ng tao. And, isa pa, yung mga reseta na binibigay ng doktor, merong abbreviation yan na pharmacist lang ang makakaintindi. Sila lang ang makakaintindi at kayang mag-compound at mag-dispense ng mga ganong klaseng gamot na nire-reseta ng mga doktor sa inyo. So, very important din talaga ang mga pharmacist natin. Hindi lang sila basta nagtitinda lang. Okay? Okay.
So yeah, next. Okay. Oh, what advice would you give to future pharmacy student? Mm. Okay, so ang mabibigay ko na advice siguro is huwag kayong paghihinaan ng loob. Kasi guys, may times talaga na, well ako kasi, may times talaga na panghihinaan ako ng loob. Kasi hindi ako sanay na, ay, talaga ba? Ito lang yung grades na nakuha ko. Hindi ako sanay ng ganun eh. Kaya nung nag-college talaga ako, talagang mapapasabi ka na, "Ah, okay na tong grades na to kaysa bagsak." May ganun talaga, mas gugustuhin mo pang makakuha ka ng 75 or 3 kaysa 5. Guys, kasi failed na yon. May times talaga na i-retake mo yung subject. And then, may mga times na i-retake mo yung subject, tapos yung subject na yun, may prerequisite, tapos hindi mo matitake yung subject na to for first, for example, first year ka, may nabagsak ka na subject, tapos may prerequisite siya na subject for second year, hindi mo matitake yung subject na yun for second year. Then, para siyang magiging domino effect. Then, parang malilate ka na. Ganon. Kaya, ayun, kayong panghihinaan ng loob, guys. If gusto nyo talaga tong course na to, if gusto nyo talaga yung course nyo, hindi lang sa pharma, guys, sa lahat ng course, if gusto nyo talaga yung course nyo na pinili or pipiliin, guys, tatagan nyo yung loob nyo and wag kayong panghihinaan ng loob. I mean, kung nakakapanghina talaga ng loob at manghihina talaga ang loob nyo, pero make sure or see to it na babalik kayo sa track. Yung ganun, parang ipupull nyo yung sarili nyo na maging better and do better. Dahil yung chosen field na kinuha nyo is gusto nyo. Yung ganun. Then, isa pa is advice ko, take a rest. Kapag nandito na kayo sa field na to or so kung anumang field ang kinuha nyo, huwag niyong kakalimutan na magpahinga. Kasi eventually, kayo rin yung mahihirapan. For example, pag super duper nilaan nyo na ang lahat nyo para dito sa specific subject na to, tapos nagkasakit kayo, 'di ba? Hindi niyo matitake yung ibang subject, tapos hindi niyo rin matitake itong subject na pinag-focusan niyo kasi nga may sakit ka. 'Di ba? Parang ang hirap mag-focus pag may sakit. So, parang imbes na talagang naka-focus ka, mapapabayaan mo yung dapat pinagfo-focusan mo. Ganon. So, huwag panghihinaan ng loob, take a rest, do your best. Always do your best, guys. Um, para wala kayong regret sa dulo. Na hindi kayo mapapasabi na, that pala. Kasi personally, yun yung naranasan ko eh. Dahil nga, hindi ako sanay na mabababa yung mga nakukuha kong scores, ganyan. Parang nawawalan ako ng gana na gawin yung best ko. Kasi parang wala na eh. Hindi naman na mababawi yung mababa kong grades eh. Parang nagkakaroon ako ng ganun thinking which is very, very bad, guys. As much as possible, wag iwas tayo sa ganung mindset kasi tayo rin yung mahihirapan. Mawawala yung align natin or yung focus natin, di ba? We have goals. Doon lang tayo sa goals na yun nakatingin. Like, do our best. We do our best to get that goals and to achieve that dreams. Yung ganon. Ganon. So, yeah, ayun. Do your best, take a rest, pagpaghihinaan ng loob, and enjoy. Enjoy the process, guys. Kasi, alam nyo, masaya naman sa pharma. Masaya naman sa pharma. So far, so good. So far, so good. Yeah. I mean, if you really want the course na tinitake nyo ngayon or yung ititake nyo, you should enjoy every bit of it. Kahit yung paghihirap, yung, review na naman, araw-araw na lang nagre-review, yung mga ganyan. Like, gabi-gabi, lagi akong puyat, lagi akong pagod. Enjoy. Enjoy, enjoy, enjoy. Actually, guys, sinasabi ko yun yung advice ko sa inyo, pero yun din at the same time yung inaaral ko pagawin. Every bits of my college life, I want to enjoy. So, let's enjoy. Kasi, babalikan natin yung memory
na to, pag matanda na tayo, natapos na natin yung course, tapos mapapasabi na tayo, talaga palang kahit naghihirap siya, parang gano'n na kahit naghirap tayo ng malala ang pagod, puyat, and everything, enjoy natin yung process kasi ito yung magdadala sa atin sa kung ano yung gusto nating maging tayo. Na parang etong hardship, lahat ng mga downfall, up, downfall, up. Yung mga downfall natin, yung mga achievements natin, yung mga pull-ups and pull-down natin, ito yung parang magiging way or daan para maabot natin yung pangarap natin. Oh, yon ang aking mga advice, guys. So, yeah. Yun ang aking personal opinions and experience habang ako ay first year pharmacy student pa lang. But, we'll see along the way. Ayun lang po for today's podcast, guys. I hope you guys enjoy this one. And I'll be seeing you in my next Sala Sesh with me. Bye, guys!